Yun, okey na? May sound na ba? Naka-mute ako. Kumusta? Naka-mute ako, no sound pa din. Okey, sandali. No sound. Ba hello, okey na ba? Okey na, ayan. Okey, so time check, 7:29 AM, Houston, Texas time, Pilipinas, 8:21 PM. Time brought to you by Ginebra San Miguel, Ginebra ang hari. Musta? Shoutout din pala sa ano mo, kababayan mo, si Ronald Baliktad. Baliktad ang utak. Ayan, nakamute ako kanina, eh. Yeah, so sorry hindi natuloy yung live ko kahapon, Friday 'no. So, so ito ginagamit ko yung StreamYard. Sabi ko kahapon, gamitin ko yung ano, yung YouTube, diretso sa YouTube. Ang problema, yung camera ayaw, ewan ko ba kailangan palitan mo pa yung settings, ganyan. Nagkakaproblema ako sa camera. Kaya sabi ko, baka ano, it's not meant to be. It's not meant to be. Kaya sabi ko, hindi sige mag-ano na lang ako, mag-gun range na lang ako. So, naghanap pa ako sa internet kung ano yung malapit na gun range sa akin tapos nanood pa ako ng mga videos 'no. Tapos nag-impake ako. Nakaalis ako mga 10:30 tapos nung nagda-drive na ako, nag-donate pa ako ng damit. Merong donation bin dito, eh. Nag-donate na pa ako ng damit tapos sabi ko, "Ay ang arrival ko dun 12:00 mainit na." Sabi ko, "Hindi na puwede, mainit na." Ayoko mag-shoot ng mainit, eh. So, nag-drive na lang ako papunta sa, tawag dito, pawn shops. Tingin-tingin lang 'no, dalawang pawn shop na ano palagi kong pinupuntahan. May nakita naman akong puwede, kaso hindi ko gusto yung price. Tapos no'n pumunta ako sa isang gun store, yung hindi ko pa nava-vlog 'yun, eh. Yung may-ari ng gun store matandang lalaki, 75 years old. Yeah, Greek. Greek na racist. Then pero hindi naman siya racist sa mga brown na katulad ko. Mabait. So, nakipagkuwentuhan lang ako, sabi ko ano, dumaan lang ako ta's iniwan ko yung phone number ko sa kanya. Bago mag-class, okey. Okey sir, sana maka-attend ako ng classes niyo ano, in the near future. Mi-miss ko na rin mag-ano, eh, mag-class. Baka mamaya 'pag may time ako yung class ko pala ipo-post ko ulit pero lalagyan ko ng voice over para ma-explain. Oy, like niyo naman guys, pa-like naman, like and share. Ayun nga 'no, na nakausap ko pinuntahan ko yung ano, yung gun store na bagong bukas sa akin, dito. Matandang lalaki may-ari. Siya rin na nag-ano, nagbabantay. Nakipagkuwentuhan lang ako tapos tinanong niya ako kung hindi daw ako nagke-carry kasi naka-short lang ako, eh, ang init, eh. Sabi ko, "Dito sa bag." "Ba't ka why are you carrying inside the bag?" Ganyan, ganyan. "Ba't why are you not wearing a belt?" Sabi ko, I'm just wearing a short, it's hot." Meron daw siya binebenta na ano diyan, na belt. Tinuro niya sa'kin yung ano yun, yung belt ano, waist ano, belly band sa tiyan. Sabi ko, I have that." Kaso nga mainit, ayokong magsuot niyan. Ayun ta's nagkuwentuhan kami ta's binigay ko siya yung number ko sa kanya, binigay ko yung number. Sabi ko, "Malapit lang yung bahay ko, 'pag may kailangan ka o kailangan mo mag-unload, magbuhat." Sabi ko ano, text mo lang ako." Si Ronald Baligtad, ayun yata yung ano, eh, number one hindi, member ng fans club ko, eh. Member ng fans club ko, nandiyan sa Facebook nagkakalat ng lagim, si Ronald Baligtad ng Nueva Ecija. Meron pa isa yan, eh. Si Doc Lawrence, kumusta? Kamusta? Ah, Sabi ko makikipagkuwentuhan lang ako, eh. 'Yun nga 'no. So ito pa pala, 'yun nga nakausap ko lang, nakipagkuwentuhan lang ako sa kanya kasi sa isip ko mag-isa lang siya dun, eh. 75 years old, tapos may-ari ng gun store, siya rin ang nag-iisang ano, tao dun sa gun store. Sabi ko baka nabo-bore yun, walang kausap.
true enough nagkuwentuhan kami tapos, ano, tinanong niya kung anong ginagawa ko tapos nasabi ko sa kanya na nagkaroon ako na heart attack ako dati ganyan, ganyan. Ta's tinanong niya ako ilan daw yung kinabit sa'king stent. Sabi ko, 2. Sa kanya daw ano, ewan ko naka-6 na operation na daw siya. Tapos siya hindi niya iniinom yung maintenance niya, tinatanong niya kung nagme-maintenance ako, eh, sabi ko, "Yeah, since 2018." So, mag-e-8 years na. Siya hindi raw siya nagme-maintenance, sabi ko, "Ha, paano ka nag-survive hanggang 75 years old?" Nag-birthday lang daw siya last week, 75 years old, hindi nagme-maintenance. Sabi niya, "Wag ka daw maniwala sa mga doktor mo, eh, bilib din ako, eh, 75 years old, malakas pa." Nag-ano, eh, siya tumatao dun sa gun store, siya nagbubuhat ng mga stock niya, eh. Mukha naman nag-enjoy siya sa ano, sa pagbisita ko sa kanya kahapon. Nakalimutan ko lang sabihin sa kanya na wag niya akong tawagan, i-text niya ako. Kasi hindi ko sinasagot 'pag hindi ko kilala yung ano, eh, yung call. Ay malamang, malamang sa malamang. May isa pa, may isa pa yung yun na yata yung presidente ng gun club ko ng Gagalaite. Kaibigan naman ni Mostasa pala yun, kaibigan ni Mostasa, nagkakalat sa FB. Pero dapat hindi pinapansin yun, eh, mga gano'ng bagay. Parang nanggagalaiti yata ngayon sa FB, panay-panay ang post, meron pang pa-blind item na vlogger daw na nasa US. 'Di pa diretso yun, eh, 'di pa diretso yun, eh. Ako daw ang dahilan kung bakit ano, yung anti-gun group, eh, ganyan, ganyan. Ako pa talaga sinisi, ah. Good morning, good morning. Hindi siya mayabang, 'no, ayaw niya lang yung ano, sabi niya kasi hindi niya gusto dati biglang nagsipasukan daw mga itim tapos amoy chonki. Yung mga nakababa yung mga pantalon tapos kita na yung ano 'no, boxer. Ayaw niya ng gano'n. Siyempre amoy chongke, eh. Amoy na amoy daw nangamoy daw yung ano niya, eh, store niya, eh. Good morning, good morning. Yeah, friendship ni ano, ni Mustasa. Di ko nga alam, ang sarap sanang tanungin, "Ano ba pinaglalaban mo? Anong pinaglalaban mo?" Tapos kahapon binabasa ko yung mga comments dun sa post ni Charles about sa yung ano, nag-post si Charles na about, sa Philippine Ricochet Line sa FB. About sa anti-gun group ganyan na dahil na-veto ni BBM, merong humihiling ng more gun control, bla bla bla. Tapos binabasa ko dun, imagine ninyo 'no, gun owners mismo, baluktot ang utak. Parang ano pa, kami pa yung sinisisi sabi, eh, kasi sobra naman yung hinihiling niyo, eh, dati 50 tapos 500, dapat 100 muna, eh. Ang sarap sana sagutin, hindi naman puwede kada hihiling ka pupunta ka sa Senado, pupunta ka sa Kongreso, unti-untiin mo ang gastos no'n at saka walang time ang Kongreso at saka Senado na unti-unti hihingi ka ngayon ng 100, next time 150, next time 200. Hindi puwede, hindi puwedeng gano'n. Hindi yung maisipan mo lang punta ka ng Senado ta's papa-approve mo sa presidente, napakahabang proseso no'n. Hindi puwedeng iinot-inutin mo. Kaya nga kung ako tatanungin niyo, dapat tanggalin na yung amo limit kasi paano ba na-implement 'yan? Sino ba nagbibilang? Who's counting? Kuwento ko rin 'to ano, 'tong baso ng Papa John's. Few years ago, nag-promo yung Papa John's dito na 'pag bumili ka ng pizza, I think 2 pizza, may libre kang ano, NFL na baso, ayan, Papa John's. Tapos 'yan, kino-collect nila 'yan kasi depende ano, mga Amerikano, sampalataya sa mga NFL players 'no. Mabentang mabenta, eh, kay J.J. Watt, eh, wala na, unang nawala 'yon. Okey, natapos na yung ano, yung promotions nila. Pagpasok ko sa Papa John's, ang daming baso naka-stock, siguro 4 o 5 layer yon. Nakalagay dun free glasses. Sabi ko, "These are free?" Sabi, "Yeah." Tapos tinanong ko sila, "Can I get more than one?" "Yes." Kuha akong gano'n 'no, yun yung ano, yung kaya ko lang madala 'no, siguro kumuha ako mga 5, yun lang kaya ko, eh, baka magkanda basag na, eh.
Tas sabi ng miss ko gagalit sa'kin, "Ang dami mong baso ganyan, ganyan." Sabi pa ng pamangkin ko hoarder daw ako. Eh, hindi libre, eh, at saka palagi ko 'tong ginagamit, eh, kaya 2 beses na ako nabasagan, kukuha lang uli ako dun sa cabinet. 2 beses na ako nabasagan ng ganito, eh, parehas na parehas, Papa John's. Ay naku Sir Alvin, bago mo man lang ka-start pa lang natin, ka-start pa lang. Oh, yun nga yun, yun yung bago kong ano, yun yung bago kong fans ngayon, baka yun yung presidente ng fans club at, may pinagkakalat ngayon sa FB na yung vlogger daw sa US ganito, ganyan. Ay naku, 'pag tignan niyo yung ano, yung 'pag tinignan niyo yung friends list nun, kaibigan pala ni Mustasa yun. Naalala ko dati 'no, nung si si Mustasa nung hindi nagpaparamdam, nag-alala din ako, eh, imagine niyo ba yun? Nag-alala ako sabi ko, "Anong nangyari dun?" Sa panahon ngayon guys 'pag meron kayong kakilala tapos either kakilala in a good way or hindi, 'pag hindi nagpaparamdam mapapaisip ka, eh, baka mamaya na ano 'to, na died suddenly 'to, Ngayon nag-iingay uli. Okey sige, nakakainis na naman uli. Yeah. Hindi kaya nga ano, eh, kaya binabasa ko yung mga comments mga dogs ko masaya. Binabasa ko yung mga comments kahapon sabi, dapat magkaroon na tayo ng ano, ng pro-gun group, ganyan, ganyan, NRA group. Papaano tayo magkakaroon ng ganyan sa Pilipinas, eh, yung mga gun owners mismo, 'di ba? Ayaw nila dun sa pinaglalaban natin. I mean, sarap talaga diretsuhin, anong pinaglalaban niyo? If you're not with us, you're against us, yun lang yun, eh. 'Di ba? Paano magkakaroon ng ano, NRA sa Pilipinas? Paano magkakaroon ng pro-gun group na ano, ultimo gun owners, eh, ayaw kang magkaroon ng baril, ayaw kang magkaroon ng PTC, ayaw kang magkaroon ng 500 rounds. Paano magkakaroon ng ano, hindi united mismo yung ano, yung mga gun owners. Naturuing ang gun owners, so ang daming FUD, yun nga, FUDD, maraming FUD sa Pilipinas. No, maraming FUD, lalong-lalo na yung mga nasa serbisyo o yung konektado sa serbisyo, ayaw nilang magkabaril. Yung kaibigan natin dito na nasa Arizona, eh, sabi niya, "O tama sir, tatay ko," sabi si Mike T, 'yan si Mike T. O ito, speaking of the devil, sabi niya tatay niya ano, pulis sa Pilipinas, eh, ayaw ayaw magkaroon ng baril ang mga sibilyan, eh, 'di ba? Ewan ko ba saan nanggaling ang culture na 'yan, siguro yung ano, ah, pag-usapan natin yung history, siguro mula dun sa mga pananakop ng ano, ng Kastila. Na-ingrain siguro sa culture natin. Talagang malaking influence ng mga Kastila, eh. 350 years na tinuring tayong alipin na mas mababa sa kanila, sila lang ang may barel, sila lang ang ano, actually 'di ba yung aliping sa gigilid nga, aliping namamahay hindi ka puwede dumaan sa main door, dapat may daanan kayo hiwalay sa gilid, 'di ba? Talagang merong class system. So, parang yung class system sa Pilipinas gano'n pa rin, yung mga matataas lang, mga mayayaman, matataas antas sa buhay, sila lang ang may barel, sila yung may bodyguard. And the irony is, yung bahay nila ang lalaki, may bakod. Mas safe sila. Tayo na ordinaryong mamamayan na pagbukas mo ng pinto, kalsada na, walang bakod, wala kang ano, karapatan ipagtanggol yung sarili mo kasi ano ka eh, nasa baba ka eh. And yet yung mga nasa baba, pinagtatanggol pa rin yung ganong system. Pinagtatanggol pa rin, hindi ko talaga maisip. Parang hindi bumubukas yung isip, eh. Merong theory diyan, eh, siguro yung ano daw, yung pineal gland, ang ano ng yun siguro yung na-calcified na yung pineal gland, sunod na lang ng sunod. Tama, Alvin, yan ang ano, art of the deal, 'di ba? Yan ang art of the deal, tama. Kaya nga 'di ba, okey sige nagkaroon tayo ng speed bump na Vito, yung 500, puwede tayong mag-adjust. Okey, so puwede nating i-adjust, sabihin natin ano, sir ano na lang po 300 o kahit 200, sige. Alam mo hihilingin natin 100 tapos ano na Vito, anong gagawin natin? Sige sir 75 na lang po, 'di magbibilangan na naman kayo ng kada piraso. Ang objective nga dito is hindi na kayo magbibilangan ng tingi-tingi na bala.
Kasi nga hindi naman talaga ginagawa ang tingi-tingi na bala. It's not humanly possible na magkaroon ng accounting ng bala sa Pilipinas. Bakit? Perishable kasi yung bala, eh. So, may ibig sabihin, kahit sabihin mo na, "Ay sir baka puwedeng self-accounting." O 'di walang silbi kung self-accounting. Hindi naman lahat ng tao honest, eh. Hindi lahat ng tao honest, kaya hindi ka puwedeng mag-self-accounting, dapat PNP magbilang 'yan, o bibilangin ng PNP, eh, pumutok ka ngayon, o 'di balik uli yung tao, eh, 'di ba balik uli yung pulis sa bahay mo, every week babalik dahil nagshoo-shooting ka, eh, ganado ka mag-shooting. Sa tingin niyo realistic 'yun? Every week pupunta? Kaya tama yung ano mo, eh, yan nga ang diskarte, Alvin Simon. Tapos makakabasa ka ng mga comments do'n sa post ni Charles, Philippine Ricochet Line. Ay, ano ako, eh, agree ako sa mga ano, kaso yung ano, masyado kasing mataas yung hinihingi, eh. Ganyan, ganyan, eh, parang hindi pinag-isipan. Ha? Hindi pinag-isipan? Pinagdebatihan sa Senado at Kongreso, hindi pinag-isipan? Wow! Baka ikaw ang hindi nag-iisip. Ayoko lang sagutin kasi hahaba naman, pero common sense na yun, 'di ba? Para pagsabihan mo na hindi pinag-isipan 'yan, wow, sobrang talino mo naman talaga at talo mo pa yung Kongreso at Senado. Talo mo pa yung mga kaibigan natin sila Charles, sila Paul, na ang diskusyon sa ano, pinagdebatehan 'yan, hindi 'yan sinulat lang. Actually, yung veto ang hindi pinag-isipan, guys. Hula ko talaga pinirmahan lang 'yon. Ano 'yung auto pen, baka pinirmahan lang 'yon, 'di ba? Kaya nga, eh, gun owners din ang kumokontra, eh. Gun owners din ang kumokontra. So, how do you expect na magkakaroon ng ano, ah, pro-gun Philippines na talagang parang NRA na nagla-lobby? Kasi yung mga nagla-lobby ngayon nga wala pang ano, kami nag-lobby kami. Kami pa ang binabanatan ngayon. To be honest with you guys, minsan nakaka-disappoint din, nakaka-disappoint, 'no? Pagka may mga ganyan tao. Kahit sabihin mo na, "Ay hindi ako naapektuhan niyan." Naapektuhan ka rin kahit papaano kasi may option, eh, lalo na ako kasi may option ako, eh. Sabi ko, "Ano kaya, sa atin lang 'to, ah. Ano kaya tumigil na lang kami, tignan natin. Sige mag-gun control kayo, tignan natin kung anong mangyayari sa Pilipinas. Gun control kayo, disarmahan niyo yung mga tao diyan." Kita niyo nga 'di ba, sabi ko sa inyo, yung last na video ko about dun sa climate action daw, pero pinapakialaman yung barel. Pagkatapos ng veto, meron agad silang proposition 'no, na more gun control daw, ganyan, ganyan. Tapos yung rason nila hindi naman nagja-jibe dun sa pinu-push nila. Kaya ako ang naisip ko diyan guys, kung ako nasa Pilipinas matatakot ako, eh. Kasi ibig sabihin sino ba nasa likod nito? Ano bang plano nila? Anong endgame nila sa Pilipinas? China funded ba 'to? Nakakatakot, eh. So sabihin niyo, okey, sabihin niyo na nagisunod-sunuran si Baby M for whatever reason, at sinang-ayunan na naman niya yung pinu-push nitong ano, climate action na, ay, 'wag daw mag-carry, pambahay lang daw ang ano, sa pambahay lang daw ang ano, ang mga baril. Tapos 'pag na-expire daw, dapat sirain agad to avoid recirculation. So kahit isang araw lang, expired, eh. Expired is expired. Wala naman sinabing, "Uy, 1 day expired, 1 year expired." Hindi, 'pag expire sirain agad, 'no? Tapos magtatayo daw ng commission para sa mga 'yan, loose firearm. So, ang ibig sabihin niyan, once na ma-expire yung baril mo, may kakatok na agad. Parang Gestapo brigade. May kakatok agad, mangungumpis ka. Kasi nga naman expired, wala kang karapatan diyan, 'no? Tinanggal mo na yung kontrata mo between you and the government, wala kang karapatan. So, puwede na yang kumpiskahin. 'Yun ang ano dun, eh. So, pagkatapos kaya nun, ano naman kaya yung ano, yung ipo-propose nila, 'no? Ipagbawal naman yung 9mm, sasabihin niyan, kasi 9mm ang pinaka-common na round, pinakamaraming nababaril. 9mm naman talaga, eh, kumpara sa 5.56, 9mm. Yan ang ano, uunti-unti nila yan. Tapos parang ganyan ginawa nila sa ano, eh, sa Canada yata at saka sa mga ano, mga leftist na bansa. Unti-unti, ta's 'pag nawala na yung barel, nakumpiska na, eh, nakumpiska na yung rifle, nakumpiska na yung mga pistol. Kahit hindi nakumpiska, hindi naman nag-i-issue, napansin niyo ba? Hindi nag-i-issue ng mga PTC, ng mga ano, PTT, hindi nagpi-PTT.
oh. So, nasa ano talaga kasi, nasa palad kayo ng mga nakaupo, lalo na yung bagong nakaupo. So, gun control 'yan, eh, 'di ba? Meron ka ano, pinayagan kang makabili ng baril, hindi ka naman makapag-practice, para saan 'yan? Sabi sa bahay na lang daw. Puwede ka ba mag-firing sa bahay? Hindi, ayaw nila mag-firing ka kasi labag din sa batas 'yun, 'di ba? Bawal mag-firing. So, nakakatakot 'pag tinanggal na nila 'yan, yung ano, sa bahay na lang, tapos susunod diyan, maniwala kayo, susunod diyan ano, kukumpiskehin nila yung mga 9mm, lalo na yung Glock, kukumpiskehin nila 'yan. 'Yan ang ano, pinaka-common, eh. So 'pag nakuha na nila yung ano, rifle, pistol, anong gagawin nila? Ipagbabawal naman nila yung mga kutsilyo, knife ban naman. Shoutout sa mga taga UK, gano'n ginawa nila, eh. Hindi sila titigil guys, sa tingin niyo pagkatapos na, "Uy sige payagan na natin yung gun control kasi delikado naman talaga, eh." Sa tingin niyo titigil sila sa gano'n? Ayan nga, eh, ayan nga kaya nga naiinis ako sa mga Pinoy na ganyan. I mean, yung ginagawa ko para sa inyo, eh, para sa mga nandiyan, eh, tapos 'di ba maapektuhan ka din pagka gumanda yung gun laws? 'Di ba sa ayaw at sa gusto mo kahit hindi mo ako gusto, 'di ba maapektuhan ka rin ng ano, 'pag napaganda yung gun law sa Pilipinas? And yet, you make it your life's dream yata na siraan ako everyday, na nakakadismaya lang, nakakadismaya. Kasi may option ako, eh. I can, go about with my day, with my life na, puwede ako mag-focus sa ano lang, camping, airgun, mga gano'n. Oo, maingay na. May aso siya ngayon, eh. Yun ang tahol ng tahol ngayon, yung aso niya. Oo, ay thank you. So, guys, sana napanood niyo yung ginawa kong video kagabi bago ako matulog. Shinare ko lang yung process. It's up to you papaano niyo lalagyan ng meaning. At least kasi may idea kayo. Dun naman tayo na umaangat, eh, yung ma-e-educate ka, ganun pala ginagawa nila sa kabila, 'di ba? Kaya pala nagtataka ako ba't yung ano ko, yung license ko 2010, tapos, hanggang 2015. Tapos yung pangalawa kong license ang expiry is 2025. Sabi ko, asan na yung isa kong license, parang may akala ko 10 years yung validity, every 5 years pala. Parang naalala ko yung 2015 ko, sinurrender ko yata, alam mo pa ano, eh, sinurrender ko yun, eh, nung nag-renew yata ako ng 2015, kailangan isama mo sa envelope 'pag minil mo, 'no? May form kasi na kailangan i-download, that time naalala ko na. Pero dapat isama mo yung old license mo. So, kaya pala kulang, may gap yung ano ko, timeline, okey? So, ayun, pinakita ko dun sa video ko yung process ng renewal, very smooth, online lang, magsasagot ka lang, magche-check ka lang ng mga ano, pertinent na questions like, "Dun ka pa rin ba nakatira?" Ganyan, ganyan. Tapos hindi nila ako hiningan ng requirements. Nakalagay at the end, "We will use your old, pictures and, fingerprints. If it's still usable, if not, we will notify you." Yun daw sa'kin. So ginamit nila. So imagine niyo 'no, sa Pilipinas, hirap-hirap na nga ng ano, buhay, kada renew niyo, magpapaanuli kayo, magpapa-drug test, magpapa-ano pa rin ba, magpapa-neuro pa rin kayo. Tapos babiyahe, ang mahirap diyan guys yung bumabiyahe, eh. Naalala ko si Charles nga ano, eh, nakatira na dati sa Cubao, eh. Naiinis pa rin 'pag babiyahe pupunta siya ng ano, ng Krame 'no. Nakakaabala kasi pagka ikaw may trabaho, 'di ba? Yung buhay mo na na naapektuhan yung schedule ng buhay mo. Plus siyempre yung arawan mong kita, wala na yon, 'di ba? Oo, nag-ano kami, natakam din kami kasi nanood kami sa YouTube, eh. Nanood kami sa YouTube, eh, nagfo-food trip siya sa Pilipinas, pinuntahan niya yung ano, mga kainan, eh. Sabi ko, sige ano tayo mommy. Pero, if you think about it, sabi ko, parang ano, mas healthy 'to, Kasi busog ka na dahil siguro dun sa sabaw. Pagka ako kakain ng kanin, 'pag napapasarap ka, extra rice ka pa, eh. Eh, yun 'pag mommy, ang bilis makabusog dahil siguro sa sabaw.
Ang mga lambala puwede only per FA. Ang mahal ng bala, kaya nga, eh, halatang ano, eh, money making venture, 'di ba, sabi nga ni Charles, gusto kasi i-tax, tax ang tawag nila, eh, pero 'di ba, 'pag sumobra ka daw sa 50, ipi-PTT mo na kada isang pirasong bala, piso. Wow, ang laki naman nun, piso. So, sa 50 rounds, 50 din. 500 rounds, 500 petot. Ay naku. So ano yun, I mean, yun ba pagka tinax ba yung bala, piso isa, mas nagiging safe ba yung community? Naalala ko yung sinabi ni Attorney Brian, eh, dapat palagi tanungin, ano ang intent ng law? Ano ba intention ng law? 'Di ba ang intention ng gun law sa Pilipinas para maging safe? Eh, 'pag binigyan mo ng requirement na piso isang bala, paano naging safe ang ano, Pilipinas niyan? Wala yan, hindi yan safe, ano lang, kita-kita, ano lang talaga, money making venture. Oo nga, eh. Wala nga, ta's gusto nila sila lang ang magaling, sila lang ang magaling kaya nga kung oobserbahan niyo guys, realistically ba, ayoko lang sagutin ng diretso yung mga nagko-comment 'no, kaya ba talaga magkaroon ng isang national group na pro-gun, for gun ownership? Ang daming ganyan, eh, ako nakailang member na ako ng mga gun groups. Pinakamalaki diyan dati yung RPG, Responsible Pinoy Gunners. Naging moderator pa ako dun. Parang 150,000 na yung mga members nun, eh. Dami talaga nagpo-push na sabi, "Sir ano, kay Sir June, oh, Sir June ano tayo, party list tayo," ganyan, 150,000 members, eh, madami na yun kasi I mean considering na FB group siyempre may mga kamag-anak pa yon, may asawa at anak pa yon na bumoboto din. Kumbaga may influence, maganda meron tayong base. Tapos just like that biglang nasira. And during my time sa RPG na moderator, grabe ang daming bangayan din, may mga grupo, sila Kalbo, sila Stacy, naku mga puro puro pampagulo lang ang kino-contribute. Tataka nga ako ba't 'di sinisipa yun at that time, eh. Hindi pinapabayaan lang mag-post ng mga rant nila against the group. Nakakainis yung gano'n, eh. Dapat kick out na agad yung mga gano'n. And later on na-kick out din yata. Kasi ano, pagka gano'n parang nag-allow ka ng bulok na kamatis sa isang kaing na kamatis, magkakahawaan na 'yan. Sabi nga, "A mind is a powerful thing." Yung iba kakadakdak nila, may mga tanga diyan na may maniniwala. Ay, papaano kayo mabubuo kung may mga bulok na ano, nanghahawa yung bulok, hinahawaan yung bulok. Kaya nakaka-disappoint din guys 'no. Hopefully maging united ang ano, I don't know, merong ano ba yan, nasa culture na ba natin 'yan sa Pilipinas, yung crab mentality na palaging may element ng inggit. Pagka makita niyo sa mga gun groups, 'pag may nag-post diyan ng magandang barel, meron diyan pupuna na, "Ay, hindi mo naman 'yan ano, eh, di mo naman kayang gamitin 'yan sa totoong buhay, eh, nakapatay ka na ba?" Mga comment na ano, sablay. I mean hindi yung yung ano, eh, confidence nung gun owner, eh, hindi hihilahin pa pababa. Merong, mas hindi lang ano, yan common yan sa mga FB group. Hindi ko alam, naalala ko tuloy yung quote ni Mike Tyson, eh, yung Mike Tyson daw. Sabi ni Mike Tyson na ano lang ako, hindi ko makalimutan yung sabi niya. Sabi niya kasi, nasa generation na daw tayo na we are in a generation wherein people are not getting punched for what they say. Kasi nga nagtatago sa keyboard, eh. Eh, kung harap-harapan hindi mo naman kaya sabihin 'yan, eh. Eh, ngayon dahil nga social media na, kung ano-ano na mga ano, sinasabi, pino-post. Kasi hindi naman sila mapapan sa bunganga, eh. Oo, naku, don't get me started on the government 'no. Ang laking ayan, 'wag na nga tayo mag-usap about politics. Wala naman, eh, wala. Sa tingin niyo yung ICI na 'yan may mangyayari ba diyan? Ay naku, may mangyayari ba? Oh, update nag-resign si Magalong yesterday ba?
Kasi wala namang mangyayari diyan 'no. Kaya sabi ko, ipapakulong ba nila yung sarili nila? Ipapakulong ba nila yung kasama nila? Ipapakulong ba nila yung ninong nila or ano, kumpare? Hindi, sila-sila lang 'yan. And that's also the reason 'no, kung bakit ayaw mga nasa taas na people in positions na magkaroon kayo ng baril lahat. Why? Sabi nga, because you will shoot them for what they are doing. 'Pag nalaman niyo kung ano mga pinagagagawa nila, 'di ba daming galit nga, ang daming galit nung nalaman yung corruption and ilang taon na 'yan, ilang taon na 'yan yung corruption na 'yan, 'no? Tapos parang recently lang na-expose. Daming mga galit, dami talaga. Kung hindi ka ano, kung hindi mo mahal ang Pilipinas, hindi ka magagalit. Dapat talaga magalit ka do'n sa corruption. Mala Holocaust, oo puwede, eh. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, kung ako nasa Pilipinas matatakot ako, eh. Bakit? Maliban sa mga nangyayaring kaguluhan, may mga grupo pala talaga na gusto kayong disarmahan. Eh, papaano kung China funded 'yan, yari. Solo session, eh, papaano kung may kasama ka, kasama mo yung asawa at anak mo. And then ang ano nga dito, ang pinag-usapan na 'yan, eh, it's not a matter of it's enough or hindi, nag-agree na yung mga senador, eh. Pati mga anti-gun na senador nag-agree, mga kongresista nag-agree, 190 versus 3, oh. Ang ang kumontra lang dun tatlo, mga affiliated sa mga leftists pa. So imagine kung if you're not with us, you're against us, 'di ba? Kung hindi ka kakampi sa'min, kampi ka dun sa mga kaliwa, ganun lang yun. Kaya hindi puwedeng individually, Sir James Lara 'no, hindi puwedeng, "Oh, ikaw sa'yo okey na ba 'to, sa'yo hindi." Hindi puwedeng interviewin kada isang Pinoy. May kanya-kanya tayong ano, pananaw kung ilan yung tama, ilan yung sapat. It's just that hindi kasi praktikal na kada hihingi ka ng, allotment, eh, magfa-file ka sa Senado, papa-approve mo sa Senado, papa-approve mo sa Kongreso, tapos papapirma sa hindi puwede. 'Pag naisipan natin, "Ay kulang pala yung 200, mag-ano ulit tayo, file." It's not that easy. Ang daming ayoko sabihin, pero ang daming pera na gumugulong para lang tumakbo 'yan, 'no? Siyempre sabi nila kailangan para ano, umandar kailangan may panggasolina. Plus yung pagod tsaka oras ng mga tao. Kaya nga nag-play safe nagka-ano na, anong tawag dito, nagkasundo na sa 500. Pati mga anti-gun na pulitiko pumayag na, "Oh, 500 sige, store lang naman sa bahay, eh." Hindi naman pala Sir James, hindi naman pala 'to usapan ng ano, yung range trip. Yung 500 guys, ammo storage, yung puwede mo i-store sa bahay. Okey? So, imagine bumili ka ng ano, punta ka sa gun show, bumili ka, "Uy, 400 lang nabili mo." O sige 400 lang. Eh, may tira ka pa sa bahay para wala ng ano, hindi na talaga titingi-tingiin, 'di ba? At saka ano rin 'yun, protection din sa inyo. Paano 'pag nahulihan kayo ng 51, kulong kayo, 'di ba? Eh, hindi ka naman gun owner din ako sa Pilipinas dati, hindi naman ako nag-a-accounting ng bala, eh. Sa dami ng ginagawa mo dagdag pa yung ano, yung pagbibilang ng bala, hindi na. Oh, Babs Choy TV, good evening sa'yo, good evening. Oh, ayan na, bare months na. May nabasa akong isang ano 'no, post sabi, "Uy, parang meron talagang something ngayon sa Pilipinas, kasi bare months na." Bihira daw yung nagpapatugtog, bihira yung nag-ano, nagpe-prepare. Kasi daming kaganapan, eh, paano ka nga naman magse-celebrate, magpe-prepare ng celebration for Christmas kung bubuksan mo yung social media mo, ayan, corruption, tapos 'yan, baha na naman. Lalo na yung mga taga Bulacan, naku galit na. Kahapon nakita ko si Secretary Vince Dizon ba 'yun? May pumping station daw na ilang taon nang hindi umaandar pero milyon-milyon ang budget. Ginagawa ring gatasan. So, maliban sa mga kongresista at senador, yung mga district engineers, 'yan ang mga lahat 'yan magkakasabat eto,
Sa tingin niyo kung may mangyayari sa investigasyon, mauubos mga tao sa gobyerno, ubos 'yan, walang matitira diyan. Shout out pati Land Bank, na-question, eh, sabi 500 million ang wini-draw, hindi ba na-alarm? Ay hindi naman daw kahina-hinala. Ah, talaga? 'Di ba nag-video ako nasa Pilipinas ako nagpapalit ako ng $100, five around ₱5,000 lang 'yon and change. Katakot-takot na tanong. Umuwi pa ako dahil sabi kailangan daw ng passport ko. Ha, sabi ko, "Eh, bakit ano, eh, may ID na akong dala, eh, kailangan pa daw yung passport ko." Tapos nakalagay pa dun sa questionnaire saan daw galing yung pera, ano daw ang trabaho ko. $100, napaka-invasive ng mga questions 'no, napaka-ano, saan daw gagamitin yung pera, mga gano'n. Samantalang 500 million ang sagot nung bangko hindi raw kahina-hinala yung ano, yung withdrawal. Wow! Grabe 'no? Hindi kahina-hinala 500 million withdrawal na cash, cash, samantalang magpapalit ako $100, eh. Ano daw trabaho ko, saan daw galing yung pera, saan galing yung pera, ang kapal ng mukha, eh. Oy, thumbs up naman tsaka ano, yeah, like pa-like naman ng ano natin, like and thumbs up and share. Dagdag trabaho para sa PNP revision ng gun law sa Pinas, mga batugan talaga. Yeah, ano Sir James ang ano diyan, storage ang pinag-uusapan dito, eh, yung puwede mong i-store sa bahay. Para 'pag kaya nga 'di ba ang tanong ko last time, 'pag nahuli ka ng pulis at meron kang 51, ano ibig sabihin, kulong ka ba? Kasi yung 50 napakanipis na allowance, eh. Napakanipis na allowance ng 50 and it's not clear cut. Anong parusa pagka 51 o 55? Kaya ang ano diyan 500 kasi kahit hindi ka bumili ng 500 meron kang 200, may 150 ka, okey pasok na 'yun. Hindi naman sinabi lahat kayo 500, eh, hindi naman, eh. Kaya mas maganda 'pag hihiling ka kasi yung mas malaki yung allowance. Kasi hindi mo alam yung kasama mo yung pangangailangan niya, yung needs niya. Oo, pero nga ano, Alvin, eh, mamaya, ano ko na 'pag ikaw kasi 'pag may sale nga kasi example, bibili ka 'pag sale, maramihan na. Para hindi sayang yung gasolina mo. Like may ginawa akong video kahapon, hindi ko pa na-upload. Nagkaroon ng sale naman dito ng pellets, airgun pellets. Buy one take one na, free shipping pa, saan ka pa? Napakamura na kaya gano'n, bibili ka ng madami-dami na, hindi pa tingi-tingi. Kasi nga iko-consider mo palagi yung gasolina, yung oras. That's the reality. That's the reality 'no, Sir, Bob's Choy TV. Not all gun owners are pro-gun. 'Yun naman ang totoo, lalong-lalo na sa Pilipinas, nagtataka talaga ako sa Pilipinas. Kasi dito ano, majority dito pro Second Amendment, pati mga pulis pro Second Amendment, pati mga chief of police pro Second Amendment. Oh, shout out sa Florida kay ano, Sheriff Judd. Ina-advice niya nga na ano, barilin daw yung intruder, eh. Pro Second Amendment, pero sa Pilipinas hindi. Ayaw kayong magkaroon 'di ba yung si Mostasa nga ayaw kayong magkaroon ng 556? Dapat daw ang 556 sa reservist lang. Talaga? Para lang bumili ka ng 556 sarili mong pera, kailangan mo pa mag-reservist. Eh, ang problema nga gusto mo mag-reservist, ayaw ka naman tanggapin ng gobyerno kasi, "Ay kulang na po sa ano natin budget, sa allocation." Si Charles ilang beses nag-apply hindi nade-deny, kailangan pa ng palakasan, kailangan may kapit ka para makapasok ka sa reservist. Kaya nga ano, theoretical lang naman, eh. Ano bang dahilan? Do'n sa hindi nakakaalam 'no, si BBM initially ang nag-push nitong ano natin, amendment. Kaya akala natin sure na, kasi siya mismo nag-push niyan. At in the end, binito niya yung sarili niyang bill na pinush. Hindi natin alam bakit. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung isa kong video na nadidismaya ako, ayoko lang diretsahin, the powers that be, yung mga nasa likod nito, meron silang agenda na
ang makikinabang sila lang at ang tatamaan na naman yung mga nasa baba. Tama, tama. At saka ano 'di ba, dun sa live namin ni Doc Lawrence inexplain niya, deadline, nakalimutan ko yung deadline, 15 ba? Dapat the following working day dapat nai-transmit na yon. Bakit parang 1 week pa bago lumabas yun na na-veto pala. Kaya sabi nung iba, "Uy, pinaasa niyo kami." Lahat naman umaasa, eh. Kasi nga nag-lapse na, eh. Nag-lapse na, 'di ba? Sabi namin, "Oh, nag-lapse na." Yung pala niluto pala. Parang 7 days pa ata bago nila nilabas yung official na statement. Niluto, guys. So, kaya nakaka-disappoint din kasi itong mga taong 'to, yung mga taong nasa likod nung ano 'no, pag-veto ng bill natin, they were not playing by the rules. Hindi sila lumalaban ng parehas, eh, kaya nakaka-disappoint, guys. So, I don't know how you will feel about it, pero there was a time na naisip ko, "Putya kahit ano palang gawin natin, magpakahirap tayo, makipagbangayan tayo diyan sa Senado, yung mga kaibigan natin, 'no? Makumbinsi mo sila, and the end, kung sino pa rin yung ano, sila pa rin masusunod." 'Di ba, nakaka-disappoint. 'Yan nga, eh. 'Yan nga ang ano, eh. Wala naman silang ginagawa para mag-improve ang buhay ng mga Pinoy. Ano ibig sabihin, para mag-improve, para gumanda ang gun law sa Pilipinas. Pinagyayabang nila, "Ay ano, eh, maano kami sa TRAED, eh, at saka namimigay kami electric fan." Namimigay ba electric fan? TRAED, eh. 'Yan. Alam mo meron kaming pinag-uusapan dati ni ano, eh, nila 'yan ng grupo nila Doc Lawrence, nila Charles. Ano ba definition ng loose firearms, 'no? Dapat diyan ihiwalay yung mga lisensyadong firearms na napasulang. I mean, napakasama naman kasi na ikaw, law-abiding citizen ka, na kumakayod ka 8 to 5. Tapos hindi mo na-renew kasi na-assign ka sa malayo at that time, hindi ka makapunta ng ano, Manila, or nag-abroad ka, sumakay ka sa barko, ang daming mga ano, mga sumasakay ng barko napapasukan ng license. Pero ang definition nun, kasama kayo dun sa loose firearms na gumagawa ng baril, na nagbebenta sa mga sindikato, parehas lang. Gano'n na ba tingin sa inyo? Talagang napakasama ng tingin sa mga gun owners, eh, 'no? Yung pagkapaso ng license, technicality lang naman yun, eh, ano lang yun, eh, paperworks lang yun, tsaka payment lang yun, 'di ba? Hindi naman kayo yung katulad sa mga sa Danau na nagkikikil ng bakal, tapos wine-welding, kikil, testing. Hindi naman, eh, magkaiba, eh. It's unfair para sa amin. It's unfair sa mga Pinoy diyan sa Pilipinas na ihilera kayo dun sa mga gumagawa ng baril na loose firearms just because napaso yung license mo, 1 araw, 2 araw. IRCC, hindi na ang most lethal round sa US, 'di ba? 22. 22 nga daw sabi, 22. Pero 9 ang mas common. Pero between 9 and 223.556, mas marami napapatay ang ano, 9 mm. Pero overall, 22. Pangalawa diyan yung 9 mm. Oy, like and share, guys. Oh, ilan na tayo? 58 viewers. Pa-like and share naman diyan, tsaka thumbs up. Ay, ganyan ano, Elvis, ganyan ang ginawa nila sa ano, sa UK. Bawal yung mga Rambo knives. Putya, kulong ka talaga. Tapos naglagay sila dun ng ano, buyback ng ano, ng mga knives. Pero yung mga kriminal, may baril pa rin. Similar with Canada, yung mga home invaders, may mga baril. Natataka ako, saan kumuha ng baril yan? Eh, 'di ba mahigpit na ang gun laws? Kasi nga, hindi naman sumusunod sa batas ang kriminal. Kahit anong mag-legislate ka, gagawa tayo ng batas, article this, article that. Anong pakialam ng kriminal diyan? Walang pakialam ang kriminal diyan. JB
JB Corleon, Rio. I agree, JV, no? I agree, no? Kaya nga, ah, tapos sa inyo kada isa pa, kada ano-ano, hindi naman nagbago yung ano mo, status mo, yung pa rin ang address mo, 'di ba? Hindi naman nagbago yung pagiging law abiding citizen mo, hindi ka naman nakasuhan. Bakit kailangan i-renew? Yun ang nagtataka ko, eh. Kailangan pa i-renew. Siyempre yun na nga yun, money making ano yan, venture, 'di ba? Dapat tsaka nga ako tatanungin niyo, dapat isang license lang katulad dito, LTAP lang o LTAP, hindi na kailangan ng PTC. And kahit isa lang ang license diyan, LTAP lang, hindi lahat magke-carry. Maniwala kayo, hindi lahat nagke-carry. Lalong-lalo na yung mga babae ayaw mag-carry o pero gusto lang nila makapag-range time, o di sige, or sa bahay lang. Dapat isa na lang. Kasi na redundant na yun, eh, bina-background check ka na sa pagkakaroon ng LTAP, iba-background check ka pa rin para sa PTC. Anong pinagkaiba nun? Puwede bang ma-deny ka sa PTC pero approve ka sa LTAP? It doesn't make any sense. Yan, isa pang nonsense guys. Kaya ang ano, isa pang usapin 'yan, suggestion sa akin ni Jong Totanes. Sabi niya, "Sir, alam mo dapat mabago yung ano, eh, yung self-defense law sa Pilipinas kasi kahit ikaw legal gun owner, maghe-hesitate ka gamitin yung baril mo. Magdadalawang isip ka, ano baka makulong ako, bla bla bla." Kasi kailangan pasok yung tatlong elements, eh. May time ka pa mag-isip, tatlong elements for prerequisites pala for self-defense. May time ka pa talaga, in a high stress situation, may time ka pang tanungin yung sarili mo, "Ay pasok ba yung ano, prerequisites for self-defense?" Mahirap yun, eh. On paper na naman yan, may mga matatabang utak, nakaisip pero paano mo ano yan, yung attacker mo nandiyan sa harap mo, may kutsilyo, puwede ka niyang takbuhin. Tapos sabihin mo, teka, pasok ba 'to sa prerequisite?" Mag-iisip ka pa ba? Ako naka 45 cal ako, malakas 'to. Tapos high capacity, baka naman sabihin ng korte lugi siya kasi baseball baseball bat lang siya. 'Di ba mag-iisip ka pa ba? Ang sa'kin hindi ka na mag-iisip. Kaya ang ginawa nila din sa Amerika, it was simple. If you feel that your life was threatened, 'pag na-threaten ang buhay mo, then you can act in self-defense. Yun lang. Hindi katulad dati 'no, yung may kutsilyo yung attacker tapos may baril ka, mag-iisip ka pa. Tapos ang masaklap niyan, may mga Pinoy pa na mag-a-agree na sabi, basahin mo yung comments 'no, "Ba't 'di na lang sa paa binaril, ba't 'di na lang sa binti." Meron pa rin mga nagko-comments na gano'n na Pinoy. 'Di ko alam saan nila kinukuha yung gano'n, barilin sa paa. Kaya gusto ko sana ipakita sa inyo, eh, yung pulis na naka-encounter siya sa iskinita, iskinita yun, binabaril niya sa paa, umaatras siya, nasaksak tuloy siya. Nabuhay naman siya, suwerte nabuhay siya, napatay niya yung ano, binabaril niya sa paa, eh, gumagalaw yung ano, tapos siya umaatras siya, 'di ba? Pagka dapat if your life is in danger, dapat meron kang stand your ground. Hindi ka na dapat umatras, mag-retreat kasi puwede ka pa matisod, eh. Kakaatras mo matitisod ka, eh. So, anong nangyari dun sa pulis na yun, yung iba dito nakapanood siguro, kakaatras niya at binabaril niya sa paa, nasaksak siya. Buti hindi siya nasaksak sa puso. Bring up ko yan kay ano, Attorney Brian, eh. Sabi ko, "Sir, ano dapat ano, may nagsabi dapat mabago yung self-defense law." Sabi sa'kin ni Attorney Brian, "Okey naman yung self-defense law natin, kailangan mo lang kumuha ng magaling na lawyer." Yun pa, yun lang, kailangan mo ng magaling na lawyer. Binaban nila yung mga Glock lang, bakit hindi kaya lahat ng pistol, talino naman ni Gavin Newsom. Oh, yeah, kaya nga, eh. You know, sabi ko nga 'di ba, yung mga anti-gun people, they will find a way. They will find a way, tsaka hindi yan titigil na iisip at iisip yan na, "Uy, ano naman kaya natin ngayong araw na 'to." Maghahanap yan, kaya sa California meron silang handgun roster, eh, may roster.
'Pag hindi approved dun, hindi nakasulat dun yung brand ng baril mo or yung model, hindi yan maa-approve. Hindi ka puwedeng makabili niyan. Oo, yun nga, eh, aso ni mustasa. Sarap sanang tanungin, "Ano ba pinaglalaban mo? Anong gusto mong mangyari anong pinaglalaban mo? Hindi ka ba agree sa pinaglalaban ko?" Kasi mukhang ano, eh, iba yung pinaglalaban niya, eh. Sarap sana tanungin kaso busy ako, eh, wala akong time sa mga ganyan. Yeah, ito nga 'di ba sabi ko sa inyo nung nakita ko yung climate action activist na 'yan, ano ako, eh, natakot ako, eh, sabi ko, "Anong plano ng mga 'to sa Pilipinas? Sino nasa likod nito?" 'Di ba? Ito guys yung mga babantayan niyo pagka nagkagiyera sa Pilipinas kasi ito yung mga modern na makapili. Ni-research ko pa yung grupo nila, eh, may connection sila sa Ateneo. So ano 'yan, well-funded, well-educated, 'di ba? Pinag-aralan nila 'yan. May connection sa Ateneo yung ano, eh, yung climate action activist na 'yan, eh. Kaya good luck na lang sa inyo 'no, in the event in the event na magkaroon ng giyera, ingat kayo sa mga makapili. Just because brown skin dahil mukhang Pilipino, eh, pagtitiwalaan mo na. Shout out diyan merong mga Filipino-Chinese diyan na makabayan talaga, 'no, shout out sa kanila. Talo pa yung ibang mga brown skin. May mga chinito diyan na napamahal na talaga sa Pilipinas, pero yung mga kababayan natin mukhang Pilipino pero utak, eh, ano, pangkomunista. 13 lang yung friends, eh, yun nga, eh. Kaya nga ang lalakas nila ano 'no, ang lalakas nilang mag-ano, sige banat ang banat sa internet. Ulitin ko yung sinabi ni Tyson, "We are at a generation where people are not getting punched in the face for what they are saying." Kaya okey lang magbigay, bumanat ng bumanat kasi hindi sila nasasapak sa mukha, eh. Drug test, business yeah, 'di ba sabi ko sa inyo, tinatanong yung PNP, bakit hindi puwedeng magpa-drug test sa ibang lugar? Kunyari na-assign ka sa malayo, 'di ba? O ano, basta legit na ano, drug testing center, ba't 'di nalang puwede ipadala mo yung result? Eh, 'di ba, yan dalawang bagay na yan ang pumipigil sa online renewal niyo, eh, drug test at saka neuropsychiatric test, 'di ba? Puwede sana kung nasa probinsya ka kung ano yung pinakamalapit, yun na lang ta's padala mo na lang yung result, puwede ka na mag-online renewal, eh. Eh, wala, sayang 'to. Oo nga, eh, sa Lucena, by the way, ano masabi ko sa Lucena? Ah, yung ano, yung yung Pacific Mall diyan nung nagbukas andun kami, hindi ko pa rin makakalimutan maliit pa yung panganay ko nun, eh. Ganda-ganda ng Pacific Mall, ang lamig. Ngayon parang Isitan na yung Pacific Mall, eh. Parang Isitan na yung Pacific Mall. Oh, shoutout sa mga pro-China diyan. Sa tingin niyo ano, hindi kayo hindi kayo tataluhin ng China 'pag sinakop nila yung Pilipinas dahil, pro-China kami. Kapwa nga nila Chinese tinatalo nila, eh, basta hindi taga mainland, eh. Alam nila yung accent ng mainland Chinese, eh. Oy, pa-like naman guys, oh, pa-like and share. Panlaban natin 'yan sa ano, eh, sa algorithm ni YouTube. Pagka tawag dito, 'pag walang nagla-like, binababa tayo sa suggestion box. Kaya nga tayo nag-ano, eh, naggaganito to educate other people. Sana maliwanagan yung iba nating kababayan. 'Pag ikaw nasa Pilipinas ka, dapat mahalin mo yung Pilipinas at ipaglaban mo yung karapatan mo regarding gun ownership kahit wala kang baril. Bakit? Yun daw ang sign ng pagiging malaya, eh, yung meron kang baril. Yun ang sign ng magiging malaya. Kasi yung mga oppressor, mga tyrannical government, takot yan na magkaroon ng baril ang ano, nasa baba. Kasi pwede silang ano, eh, balikan. Wala naman tax yan, eh. Wala naman tax yung like natin diyan 'no, pa-like naman. Yung gusto nilang tax, piso-piso kada isang bala. Diyos ko po,
Magkano ibig sabihin, kung ikaw sasabihin mo, okey, okey lang sa'kin yun kasi malaki income ko." Eh, papaano yung ordinaryong Juan de la Cruz? 'Pag sinabi kasing batas, lahat applicable yan para sa lahat, hindi puwedeng ano, pipiliin lang. Paano ako naging ano, against freedom of speech, ha? Paano ako naging nakakatawa ka naman, AGR Rex. Ako na nasa Amerika, na may First Amendment at Second Amendment, tatawagin mo against sa freedom of speech? Nakakatawa ka naman. Sa Pilipinas, alam ko wala kayong ano diyan, freedom of speech. 'Pag hindi mo 'pag in hindi 'pag in-exercise mo ang freedom of speech, puwede kang ano, ma-red tag, 'no? Ako pa talaga, 'di ba nakakatawa yung comment mo? Ang ibig bang sabihin ng freedom of speech, eh, puwede ka ng ano, puwede mo ng sabihin lahat pati ano, nakakasira sa isang tao. Ay naku. World Shoot Champion Standard Division, Brother Texon. Oy, good news 'yan. Hindi pa puwedeng mag-refile ngayon, eh. You need to wait till, January. We need to wait till January. And hindi ka rin puwedeng mag-refile ngayon kasi busyng-busy. Hindi mapapansin 'yan, wala 'yan. Baka sa Senado pa lang, ano na 'yan, scrap na. Kasi wala silang time. Kasi sabi ko nga 'no, yung last time na nangyari sa'tin, it was monumental kasi nagkaroon tayo ng ano, ng pagkakataon na ma maiparating sa kanila yung gusto natin mangyari. Eh, ngayon walang makikinig sa'tin 'pag ni-refile natin. Ito ang problema, 'pag ni-refile naman sa January, sakto naman sa hearing kay Sara, eh, wala ng hindi natin alam. Merong iba may misconception, nakakatawa, tuturuan mo pa ako sa freedom of speech. May misconception 'no, ba't gano'n? Sa Amerika pansin niyo lahat ng mga recently 'no, lahat na natuwa sa pagkamatay ni Charlie Kirk, nawalan ng trabaho, na-cancel. Hindi ba kayo nagtataka, bakit ano, wala bang freedom of speech diyan? May responsibility kasi yung speech mo, eh. You should be responsible, hindi porket just because you can, you should, 'no? So pati yung ano, yung paninira, eh, na freedom of speech, hindi. Lalo na kung hindi totoo. Yeah, yun pa lang, we should ano, sabi nga, we should look back at history because history will repeat itself. We should learn from history, 'no? Panahon pa lang ni Aguinaldo, Bonifacio, Luna, lalo-lalo si General Luna. Every time na panonoorin ko 'yan, eh, bumibigat ang dibdib ko, eh, kaya nga minsan ayoko ng panoorin, eh. Kapwa Pilipino rin, eh, 'di ba? Lalo na kung malalaking tao, that is true. Kaya nga, eh. Si Sara Diskaya nang-aasar pa. Ito lang nakakatawa, Pilipino ka, nasa Pilipinas ka, tapos ipagtatanggol mo pa yung mga korap, anong tawag sa'yo, 'di ba? May nagtatanggol pa rin, eh. Ng gunless society, shout out naman. Kaya nga, eh, alam na. Tama, yun nga Joel Floria, yun nga yung argument, yun nga yung pinagdebatehan sa Senado at Kongreso. Hindi mo naman bibitbitin lahat 'yan. At saka ano 'yan, bawas 'yan dun sa gray area na ano, "Hey, Terry, stop." Bawal 'yan sa gray area na hindi kayo mahulihan sa bahay na ano, paano pagka ano, nag-random inspection tapos 51 ka o 100 yung bala mo, yari ka.
Eh, 'pag tinaas yung limit, ay hindi naman ako bumibili ng 500, eh, okey lang. O 'di pasok ka pa rin, safe ka. Parang safety net 'yan, eh, para sa mamamayan, eh, hindi makita ng iba. Kaya nga, 'yan nga nakita ko sa meme. Dapat maano na ngayon 'no, iba na yung ambiance ngayon sa Pilipinas kasi bear na. Actually ilang araw na lang tapos na yung ano, September. Pati Jose Marichan mga tugtog, wala kasi yung kinakaharap na ano, kaguluhan at bagyo. Team Philippine champion, Standard Division, World Shoot. Congrats, congrats. Romeo Nelasca, good evening, good morning. Good morning to present listening while at work. Uy, buti ka pa, 'no? Yung iba ano 'no, may misconception kung ano ang ibig sabihin ng freedom of speech. Hindi ang freedom of speech guys hindi yan ano, ano sabi nga, nothing is absolute. Hindi yan one to sawa. May limitations pa din yan. Yeah, may freedom ka pero may limitation saka may consequence. Oo, naligaw. Hindi kaya nga sinasala ko buti at least nga ano, binan ko na. Nagbabawas tayo ng negativity. Nakakatawa ako pa na nasa Amerika na may First Amendment at Second Amendment, sasabihin mo may freedom of speech. Na nasa Pilipinas ka na walang freedom of speech. Pag ikaw nagsalita ka sa gobyerno, ano, kakatukin ka, di ba? O Neil, good morning, good morning. ARTA, bureaucracy, AMLAC, bureaucracy, ombuds. O kaya ano, tayo ko na may mention yung AMLAC. Ano nangyari sa AMLAC? Ba't parang walang ano, dapat imbestigahan 'yan, eh. Gagawa lang sila ng ano, ng task force, pero anong ginawa ba nila yung trabaho nila, yung AMLAC? Sabi nag-withdraw na ng 500 million cash, hindi daw ano, hindi daw kahina-hinala. Talaga? Ombudsman, kumusta? Yung COA, ako hinahanap ko yung COA, eh, Commission on Audit. Hindi ba ino-audit yung mga transaksyon, yung mga kung natapos na yung trabaho? So lahat yan magkakasabwat, lahat yan may bayad. Kaya sabi ko sa inyo, kung totoo talaga yung investigasyon na yan, mauubos tao sa gobyerno. Yan nga Alvin Simon, yan nga ang inargue natin eh. Yan nga eh. And na-convince, sandali Yung aso ko, ang kulit. Yan nga yung inargue natin at nakumbinsin naman natin yung mga senador, kongresista. Hindi mo naman bibit-bitin yung 500 rounds every day. Hindi mo naman dadalhin yan. Storage lang. Unang-una nga kasi 'di ba, hindi naman talaga na-implement 'yan, yang 50 round limit. Magpakatotoo na tayong lahat. Ultimo PNP hindi kayang implement 'yan, eh. Eh, paano kung napagtripan nila kayo, binisita nila kayo sa bahay at may nakita sa inyong ano, 100 rounds dahil hindi kayo nag-a-accounting. O sabihin mo ng 98 rounds, eh, di yari ka. Para sa inyo 'yan, eh. 300 rounds, 556 oo, talaga. Merong sale din nga online, eh. Kaso sabi ko meron pa ako hindi ko pa napuputok yung ano ko, eh, binili ko last time. Yeah, from time to time yung Academy nagse-sale. Tsaka abangan mo Neil ano, malapit na ang ano, malapit na Black Friday. May sale na naman sila diyan sa Bala. Eto nga, Elvis, paano sila makakapuntos? Eh, 'di ba sila yung apektado dahil nasa Pilipinas sila? Paano mo tatawagin? Paano nila tatawagin na puntos 'yun, eh, nasa Pilipinas sila, sila yung nabawasan din ng karapatan imbis na luluwag yung batas, sila yung ano, kasama sila dun sa tinamaan. Alam mo exempted sila, 'di ba? Alam mo exempted sila dun? How much per round? Ang sale online may nakita ko online ano, eh, hindi tayo puwedeng magsabing presyo dito. 'Yun ang di ko alam, Lord William, yeah. Nag-ROTC din ako dati, eh, nung merong ano, dapat dapat 'no, automatic 'no, reserve force.
training lang daw kasi ano 'no, kasi nga pinapahirapan nila 'no, technicality. 150 divided by box of 20s, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mga 7 and a half boxes. 7 and a half, parang 9 and change. Susunod magbabawal diyan yung kutsilyo. Yun nga, eh, yun talaga yung PTC. Laki mawawala kasi kada isang baril, isang PTC. Ayaw nila yun, 'no? Pero imaginin mo naman, gagaan naman ang buhay ni Juan de la Cruz, 'no? Gagaan kasi sabihin ng iba, "Ay, hindi naman anti-gun ang ano, ang R18591 kasi meron naman mga murang baril." Yeah, merong murang baril kasi yung iba naha-hassle sa licensing alone, yung mga fees dun mas mahal pa kumpara dun sa baril. Bibili ka ng murang revolver ng Arms Corps, 12 kyaw. Oh, yung license mo 15 kyaw. Yeah, kaya nga, eh, barilin sa paa daw, eh. Nagko-comment na barilin sa paa, 'no? Nakakatakot yun, guys. Kaya nga sabi ko sa inyo panoorin niyo yung nasa YouTube naman yun, eh. Yung pulis umaatras, binabaril niya sa paa. Sa kakaatras niya, natisod siya. Iskinita, eh. Nasaksak tuloy siya. Elvis, may time ka pa i-analyze na, teka simpleng tao 'to, teka naka-drugs ba 'to, tignan ko yung mata, namumula ba? Wala kang time. Tatakbuhin ka na, eh, tatakbuhin ka. Oh, paano paano wala ka ng time, in reality wala or hinold up ka. Ano mo, mag-iisip ka pa, "Teka tignan ko yung mata nito, ano ba simpleng tao." Wala kang time in reality, hindi puwede yung sinasabi mo, 'no? Wala kang time mag-analyze. Hindi mo alam kung kailan may ano, yung life threatening yung threat at hindi mo rin alam kung ilan sila. Malay mo meron pang backup, mag parang ang dami mong ipa-process 'pag ganyan. Marami kang ipa-process. Ayan, oh, ayan ang sinasabi ko. Kaya nga shinare ko yung process kagabi, eh. 3 ang card na hawak niya, LTAP tsaka PTC4. Yeah, tapos di ka makapag-firing kasi paso na yung PTC. Pero may LTAP ka, eh, 'di ba? Dapat nga ano, eh, nire-recognize siya na, "Uy, law-abiding citizen ako, may LTAP ako, eh, nagpalisensya ako, eh." So, walang ano, kailangan separate license pa talaga ang PTC. Tama, Alex Moreno, naka-ano na yung buhay mo, eh. Hanapin niyo yung video talaga, yung pulis binabaril niya sa paa, natisod siya, nasaksak siya, nabuhay siya. Eh, kung sa puso siya nasaksak, kakabaril niya sa paa, eh, tumatakbo, eh, naglalakad, eh. Ang hirap kaya tamaan nun. At saka kahit tamaan mo yun, hindi mo alam kung tatamaan mo yung buto niya o madadaplisan mo lang. Yan nga ang sinasabi ko, Sir Israel Maklang. Sa gun range nga, I mean, hindi naman lahat expert, pero yung iba ang hirap patamaan yung bullseye, no? Hindi gumagalaw yun. Walang stress yun. Walang stress. Ano ibig sabihin? Hindi nakasalalay yung buhay mo, ha? Eh kung yung nakasalalay yung buhay mo, tapos marami pang tao sa paligid, may mga obstacle ka pa sa paa na pwede kang matisod, once ano lang, eh, once in a lifetime nga daw sabi, once in a lifetime lang na gagamitin mo yung baril na yan. Baka nga hindi pa, pero dun sa pagkakataon na yun, make sure it counts. Hindi yung papetiks-petiks ka pa. Oy sir, thank you. William Tolentino, naka-timing. Present, good evening sa inyo. Nag-live ako ngayon kasi nakakapag-live kahapon, eh. Tama, magiging kwento ka na lang, 'no?
Ano, 'pag nangyari diyan, 'pag ikaw ang nategi, o yung umatake sa'yo, yun na lang magkukuwento, "Eh, kasi sir siya talaga wala ka na, hindi ka na makakasagot, eh. Hindi mo na madedepensa ang sarili mo. Sa imbestigasyon, ire-record ka lang nila. Lalagyan lang nila ng chock yung katawan mo, 'di ba? Iligtas mo muna yung buhay mo, kailangan mo iligtas ang buhay mo. Hindi yung ano, marami kang ipa-process. Hoy, 18 pa lang ang nagla-like, so oh, shoutout naman, pa-like naman diyan, para malabanan lang natin yung algorithm. Walang akyat bahay dun, yan nga ang sinasabi ko din, Gelbert, 'no? Yung climate action activist na yan, nag-push ng gun control na i-veto daw ni ano, ni BBM yung bill natin kasi sa Bangsamoro daw, ganyan, masa-sacrifice daw yung peace process, bla bla bla. Eh, lahat dun may baril, eh. Anong kinalaman ng LTAP dun? Oh, pa-like naman diyan, walang bayad diyan. Tig-3 may nasaksak silang pulis, and kahapon may nakita akong post, 'no, may isang nabaril pala dun sa mga nagprotesta dun. Yung kaguluhan sa Manila, hindi ko alam kung nagprotesta siya o nanggulo. May isa palang nabaril dun ta's hindi raw binabalita. Bakit kaya? So, may nasaksak na pulis, Trigao. Ta's sabi ano, nagpaano pa si Yorme, alam na daw nila kung sino yung nag-push. Kasi may bayad talaga, may pondo, may video pa nga 'no, nagdi-distribute ng pera, isang bungkus ng pera, oh. Pera-pera 'yan. Oo, yeah, oo, tinanggal ko na 'yan. Ako pa yung kini-criticize niya sa freedom of speech, nakakatawa. Dito puwede ko murahin yung presidente, eh. Diyan, puwede niyo ba murahin yung presidente, yung PNP chief? Come on. Tanggal na sa ICI, 'yan nga 'no, kasi nag-resign yata siya. So maraming sasabi, I don't know, hindi natin alam yung reason ba't siya nag-resign. Baka dahil alam niya wala ring mangyayari diyan sa ICI na 'yan, bagong alagad ng mga kulto. 'Yan nga, may mga ano, bigayan nga, eh. So mapapansin niyo na, 'yan na guys 'no, learning ano na 'yan sa inyo na pagka may mga kaguluhan, may nagbabayad, may nagpopondo, 'no? Ayun na lang ise-share ko dun sa mga kumakalat na reels ngayon sa FB, sana madaanan niyo rin yung mga 'yan. Yung mga giyera, sinabi rin 'to ni Candace Owens, eh, 'no? Yung mga giyera guys, ang nagde-decide niyan yung mga malalaking tao, yung mga may hawak ng bangko, may pera kasi kailangan nilang proteksyonan yung mga assets nila, eh. Sabihin niyo, "Ay ano 'yan, kunyari yung World War II, sila rin nag-decide niyan." And ngayong umaga nadaanan ko yung dalawang pamilya, eh, yung Rothschild saka ano, Rothschilds at saka ano nga yun, hindi sa Amerika. Sabi tapos maraming nagsasabi na, mga ano yan, mga Jews daw yung mga Rothschild, hindi, German yan, eh. Hindi sila Soros, eh, yung dalawang pamilya na hawak ang Amerika. Yung, um yung bumili ng mga newspaper sa Amerika, pharmaceuticals, oil, hawak ng Rockefeller, yes, thank you. Mga Rothschild saka Rockefeller may hawak 'no, hawak actually baka hawak na nila yung buong mundo, eh. Sila daw nag-decide, sila nagde-decide kung sino mananalo sa giyera, kung kailan magkakaroon ng giyera, 'no? Hindi nila kailangan bumili ng bansa daw, eh, kailangan lang nila hawak nila yung bangko, yung banking system. Kaya nga, eh, 'no, nakakaano 'pag nagising ka at nalaman, ganito pala yung akala mo nagbabangko ka lang, eh. Ako talaga wala akong tiwala sa banking system, eh. Magbabangko ka, napansin ko na 'yan dati, eh. Kunyari yung pera mo, sabihin mo na 5,000, ang kikitain lang 'yan sa bangko mo, sa savings mo ay ano lang,
₱10, ₱8, per annum pa yon. Pagka wini-draw mo yung interest, i-di-divide by 12 pa yon ta's babawasan pa ng tax. Pero pagka nilend nila yon, pinautang nila, magkano percent ng pautang. Gano'n pala kumikita yung bangko 'no, grabe. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Kaya may conspiracy nga diyan, eh. Yung mga tao daw na kumontra sa central banking system, nakasakay sa Titanic. Pareho namatay lahat yung mga kumontra nun sa central banking system. Kaya ang namayagpag 'yan sila Rockefeller, sila Rothschilds. Tapos yung Rothschild daw, sabi, "Ano 'yan, it sounds German." Hindi pala 'yan yung totoo nilang surname, nagpalit sila. Ang original na surname ng mga Rothschilds, eh, Bauer. Germans, they're Germans, 'no? O kaya nga 'di ba? Sabihin niyo, hindi ako naniniwala sa free speech. Well, ang hula ko diyan talaga yang si Nartates. Nartates 'yan tsaka and company na humingi ng pabor kay BBM. Si BBM naman inapprove 'yan kasi yung kaguluhan, eh, kailangan niya ng PNP beside him. Eh, may nakaabang kaguluhan nitong September, 'di ba? Hindi puwedeng sabi nga daw, eh, para hindi ka makudeta, kailangan kakampi mo yung PNP tsaka army. Kaya nga nakakalungkot na nakakaawa, nakakainis, nasa Pilipinas pa talaga. Nasa Pilipinas pa ang magki-criticize sa akin na about free speech. Eh, wala nga kayong free speech, eh. Hindi nga kayo puwedeng hindi niyo nga puwedeng tirahin si Nartates kasi pag-iinitan kayo kung gun owner kayo, 'di ba? Dati nga si General Torre ba 'yun, may vlogger na ginawan siya ng kuwento na may sakit daw siya, ginawa pinasok yung bahay niya, ni-raid. Oh, shout out sa free speech sa Pilipinas. I mean, may pabor ako sa ginawa ni Torre 'no, pero meron din ako mga hindi pabor, ganun talaga, eh. 007 naniniwala ako na magkakasama sila. Hindi lang yung environmental activists, kasama nila yung bagong chief PNP. Siguro kasama nila 'yan para malakas puwersa nila. Sabi niyo kinailangan ni BBM ng proteksyon ng PNP, so kahit ano hilingin nung bagong chief PNP, kailangan niya i-approve 'yan. Eh, papaano kung magkudeta? Wala, tapos like naman, pa-like naman. Tapos ngayon meron na namang balita na si BBM gusto na namang umutang ng 8 billion ba, $8 billion sa World Bank. Naku, ibabaon na talaga sa Pilipinas. Ta's may nakita akong comment, BBM resign. Ay naku, oh, 'di kailangan ni BBM ng PNP. Otherwise mapapatalsik na naman ng pamilya nila. Yan ang totoo, Sir Bot Canlas. Hindi naman uso ang LTAP, eh, pero basahin niyo yung position paper ng climate activist. Bangsamoro, Bangsamoro. Anong kinalaman ng LTAP dun? Tama, sinasabi ko yan guys, eh, dun sa mga newbies or nag-iisip kung bibili ng barel, eh, parang condom yan, eh. Mas maganda na meron ka ta's hindi mo naman kailangan kaysa mangailangan ka ta's wala. Saan ka maghahagilap ng baril pagka in times of invasion, saan ka maghahagilap? Pati bala. Eh, bagyo nga lang, eh, wala ka ng mabilhan na bala at baril, eh. Eh, di lalo na pagka lumanding na diyan sa Manila Bay. Yeah, sabi ko nga and true enough 'no, Ingemar Caperma nung last time na nung 21 ba yun, hiwa-hiwalay ang rally, tatlo. So, ibig sabihin hindi united. Hindi united ang buong Pilipinas. Paano yun? Muntik mataga yung shooter.
Sasabihin ko sa inyo, when your life is threatened, meron tayong ano, 21-foot rule. 'Pag ikaw may barel, yung kalaban mo ay may kutsilyo at within 21 feet, malayo-layo na yun, may malaki yung tsansa na ikaw ang ano, mategi. Kasi kaya ka niyang takbuhin, lalo na kung sigsag ang takbo. Tama, Sib Arms Pilipinas, wala kang time mag-analyze. 21 foot rule. 21 feet ang distansya mo, malayo na yun. E paano kung 10 feet? May kutsilyo siya, wala kang time. Ikaw ang paglalamayan. Ikaw ang paglalamayan. Pag short, ano, close distances, deadly ang mga patalim pagka close distances. Arson at robbery. Oh. Ronel Rubino from Mindanao. Kumusta sir? Tama. Maganda to, sabi niya, Philippines, we should always side with individual freedom. Individual freedom and liberty. If you are pro-state, ibig sabihin, gobyerno, asa ka sa gobyerno, nag-i-invite ka ng communism. Ganyan ginawa. Kaya ang daming pinapatay nila, yung mga communist dyan sa China, di ba? Tsaka sa Russia. Kasi wala asa lang sila sa gobyerno, pati buhay nila, inasa nila. Fascism is all about totalitarianism. Yes. And then yung mga communist people, binabaliktad nila, no? Pag ikaw pro-freedom ka, sisigawan ka nila na ikaw yung fascist. Style daw yan ng mga communist eh. Yeah. Mainig lang kayo, okay? When money talks, nobody walks. Tama. The more precise shooter ka, takot ka magkabarilan. Tama. I agree. Halatang halata talaga yung COA. Hinahanap ko yan eh. So, ba't hindi nababanggit sa balita yung COA? Ano ba trabaho nila? Commission on Audit. Nag-audit ba yung mga yan? Ang kaya lang nila sunugin, Sogo Hotel. Grabe, nakakainis yung mga yun, no? Kaya nga, sabi, ano ba talaga pinaglalaban ng mga to? Di ba anarchy lang talaga ang ano nila, ginawa nila. Gulo lang talaga. Walang pinaglalaban, hindi, walang kinalaman yung Sogo Hotel eh. Gandang gabi. Dami na huli. Meron pa diyan mga underage dapat kumustahin naman yung mga parents sa mga yan. Alben Pedrina, thank you. That is the purpose. Mag-educate tayo ng mga kababayan natin. Lalo na yung mga, pag may na-interview ako ng mga trainer, ang palagi nilang reklamo, mas mahirap daw turuan yung yung mga gatas muna tayo. Yung mga magagaling na or mga feeling magaling. Kaya ako mas gusto kong turuan yung mga bago pa talaga, blank slate, walang preconception. Pagka yung mga feeling expert, ang hirap turuan, no? Paano mo papaliwanagan na yung pinaglalaban natin para sa inyo yan? Ang cap nila 350 yata sila. Combat load daw nila 350 rounds, no? Kaya sabi ko siguro, sige, refile natin 300 rounds or 250 pwede. Para nga mainsulto sila refile natin 55 55. Sino tumatawag sa akin? Dali. Si Charles. Dali. Hello, Charles. Hello. Kala ko gising ka kagabi, kanina eh. Kaya message kita eh. Oo. Akala ko ba night shift ka na? Anak ng pating.
Sandali, naka-live ako, eh. Nasa US ka na ba? Sanda langya ka. May airport, Oh, land lang. hindi ano, bati ka muna sa mga viewers ko, sabihin mo kung nasaan ka. Walang ya. Kaya pala hindi ka sumagot. Minessage ko si Charles kagabi, guys. Sabi ko, "Oh, available ka ba mamayang gabi?" Hindi siya sumasagot. Sabi ko, baka ano, tulog. Nandito na pala Sige sa guys, US. bati muna tayo. Hi guys. Nasaan ka ngayon? Dito ako ngayon sa Ohio. Ah, Ohio. Mm. Andyan yung mga kumakain ng mga pets, ah. I'm not really sure about that. Maraming naglalakad ng mga gansa dito eh. They're And eating wild their geese. dogs, they're eating their cats, sabi ni Trump, eh. I'm not sure about that, pero marami dito mga mga wild animals sa labas ng hotel, ay mga wild ducks sa labas ng hotel. Anong hotel mo? Sa Renaissance. Okay. Oo. Sige, mamaya usap tayo. Kailan ka dumating pala? Ha? Kailan ka dumating ng US? Ako? Oo. Ng US? Oo. Kanina lang, siguro mga 3 hours ago. Okay. Oo, sige, baka may jet lag ka pa. Wala na akong jet lag kasi nga naka-GY shift ako for a long time. Yeah. Bago pumunta sa US. Tama. Pinag-ano ka pala, pinag-graveyard shift ka nga pala. Pag may graveyard shift ka, wala ka ng jet lag pagdating mo dito. Kasi yung katawan mo naka-adjust na yung body clock mo eh. Ano itinerary mo? Pupunta ka na naman sa sa gun store diyan. Ano nga pala yung Cabelas. Cabelas diyan eh. State daw yan ni Bibik Ramaswamy. Oo. Yan, punta tayo sa Cabelas. Oo, Diba sige. si JD Vance, taga-Ohio yon? Talaga? Hindi ko Si alam eh. VP, JD Vance. Taga Taga-Ohio yun eh. Senator ng Ohio. Bago siya naging VP. So yeah, it's a great state. Free state. Free state. I would say. Free state naman. Proga naman sila dito. Progan din. Okay. Republican. Progan sila dito. So that's a good thing. Oh. Hindi naman sila katulad ng mga hindi sila into yung blue states na maraming restriction. Ano ba? Busy ka ba? May time ka ba? Pwede tayong Pwede ka tayong mag-video? Ngayon na? Hindi. Tatanong nga kita kung kailan ka pwede. Mamayang gabi, kung gusto mo. Sige. Dito Yeah. Mamayang gabi dito sa atin. Sige. Sige, 9 p.m. EST ha? EST. Eastern Standard Time. Okay, sige. Mamayang gabi. Live Texas ba EST kayo? Central kami. Central kayo. Okay. Okay lang. Hindi, CET. Hindi Central. CET, European time yan eh. Central Europe yung Central. Eastern Standard ka eh. Oo. 9 p.m. Sige. 9 p.m. dito ha, sa EST. Ano oras yun dyan? Hindi ko alam. Mamaya tatanungin ko si Alexa. Mamaya. Sige. Para makapag-balitaan lang. Sige. Bye-bye. Sige, lakad muna ako ito. Okay, bye-bye. Salamat, Jason. Okay. Sige, bye. Ayan guys, si Charles pala nandito na sa US. Okay. Hindi, mamaya, ayan, Elchat Magnet, may naka-open carry. Mamaya, tanongin natin. Si Charles, mahilig maglakad-lakad eh. Ayan, bago dating galing Pilipinas, maglalakad-lakad na naman yan. Ginawa niya yan dito nung nasa Texas kami eh. Pagkakain, sabi niya gusto niya maglakad. Piyagan ko, maglakad lang sa neighborhood, lakad. Lakad lang siya. Kaya hindi tumataba eh. Mamaya. Magkukumustahan lang. Yeah, mahirap yan. Learn ang bad habits. Tama. That is true. Kaya ako sabi ko sa inyo, pag ako may tinuturuan, kunyari sa gun range, ang hirap magturo pagka feeling expert. Mahirap magturo. Mas magaling pa sa'yo. Hindi lang pala sa gun range, maski sa buhay. Pag may tuturuan ka, tapos mas magaling pa sa'yo, paano mo tuturuan yun? That is true. Sadly, JNF, marami makikipag-debate sa'yo dyan. Eto, maganda. Alex Moreno, 21 feet, 1.5 second, maabot ka niya. Maabot ka na niya sa 21 feet. Paano kung mas maikli sa 21 feet? Yun nakakatakot. Kaya ngayon sa police, YouTube video,
I think siguro mga 7 feet lang ang layo niya, eh, tapos ini-aim niya pa rin sa paa, kaya natisod pa siya dahil umaatras siya, eh. Epal yung Maris Racal, epal, eh. Pati si ano, sino nga yung sa ano, well, sabi nga ano, opportunity kasi, cool as ice, 21 foot rule. Talaga? 3 days ago nakatanggap ng performance bonus. Siyempre si BBM ngayon, strategy yan, eh. Sabi nga, eh, para hindi magkaroon ng kudeta kailangan hawak mo ang pulis at sundalo. Okey, tanungin ko nga, "Alexa, what time is it in Ohio?" 1 hour. Okey, 1 hour late sila. So, kunyari, "Alexa, stop." Ha? Advance sila 1 hour, oo. So, kunyari 8:52 AM na dito, sa Ohio 9:52 AM. So, mag-a-10:00 na ng umaga sa kanila. So, parang parehas lang sila ng Pilipinas, 'no? So, kung mamaya 9 PM mamaya daw dito sa kanila, 9 AM sa Pilipinas. Okey, 12 hours lang. Sa 9 AM, 12 hours ang difference niyo sa Ohio. 'Yan kung na-appreciate niyo kung sino fina-follow niyo ako 'no, tama yun daw yung sinabi ko na about EDSA na EDSA fatigue. And eto maniwala kayo, sabi ni Candace Owens 'no, World War III is just around the corner. World War III is nakakaano yun 'no, oo talaga, it's just around the corner parang pinapahinog nila ng pinapahinog ng husto, oh. And then we are, closing in to 2027. Shout out naman China, Taiwan 2027. Palapit na ng next ilang months na lang, 2026 na, 1 year to prepare na lang. Oh, kumusta naman? Makakapagpasa ba ng batas next year para ma-prepare kayo o kanya-kanya lang? Alam niyo gagawin nila, guys? Pagka pumutok ang giyera sa, Taiwan and China, yung mga politiko natin sila yung unang lalayas. Kasi meron silang mga koneksyon, eh, meron silang mga private jets, may mga private mga yacht, 'di ba? Yung iba pupunta ng Indonesia muna, 'di ba ang ginawa ni ano, yung mga tumakas last time, hindi naman dadaan ng NAIA yung mga 'yan, eh. Kaya yun ang nakakatakot kaya nga sabi ko nung nakita ko yung climate activist na 'yan, na may naka-prepare na talaga, ibig sabihin may agenda 'to. Ang tanong sino nagpopondo, kaya kung nasa Pilipinas kayo dapat nagpe-prep kayo. Eh, 'Pag nagkagiyera ngayon, Russia tsaka NATO, napupuno na daw si Putin sa NATO, nakipaggiyera na daw siya ganyan, ganyan. Siyempre ano 'yan, opportunity 'yan sa China, eh. Mahahati ang resources ng NATO and, US. Malamang sa malamang. Kaya sabi ko sa inyo guys, either gusto mo sa barel or ayaw mo sa barel, dapat meron kang barel, 'di ba? Kahit anong klase dapat meron. Kasi pagka kailangan mo, andiyan siya, may mahuhugot ka. Eh, pagka kahit ano, pagka hindi mo kailangan at nandiyan, nandiyan lang siya. Pero 'pag kailangan mo at wala naman, do'n ka pala mag-a-apply ng LTAP? Wala ng time, takbo ka na sa bundok. Paano ka tatakbo sa bundok, eh, haharangan nila yung kalsada, 'di ba? Shout out naman sa ano, sa lugar ni Alice Goo. Kaya daw kinuha yun ng mga Chinese yung lugar na yon para ma-blockade yung mga tutulong. 9:55 PM sa inyo ngayon, 9:55 AM ngayon kila Charles sa ano. Yeah, si David Chappelle. Pinapanood ko yan palagi, eh. Si Dave Chappelle, "I don't like guns, but I have several." Kasi 'pag kailangan mo, andiyan. Yan pagka may kakilala kayo na anti-gun, tanungin niyo lang sila.
Pre, anong gagawin mo pagka inatake ka? Anong gagawin mo or inatake yung bahay mo, anong gagawin mo? Sasabihin ng iba, "Tatawag akong pulis." Ha? Habang tumatawag ka ng pulis, anong gagawin ng attacker mo? Manonood lang sa'yo? It doesn't make any sense. Papaano kung national security yung pinag-uusapan? Actually, sinabi ni Paul 'yan nung ano, nung hearing. Kinakabahan-kabahan pa si Paul nun pero at least na-deliver niya na akala ko ba ano, force multiplier ang tingin niyo sa'min, 'di ba? Gusto nga ni Bato maging automatic na reservist kayo, eh. Pero ayaw niyo kaming bigyan ng PTT para makapag-practice, ayaw niyo kaming bigyan ng mataas na ammo limit, gusto niyo 50 lang. Actually, hindi lang naman sa amin, eh, sa lahat ng parte ng mundo, maski sa Pilipinas. Sa Pilipinas hindi kayo nagtaka, dumami na mga woke sa Pilipinas? Meron na rin diyang ano, yung June Pride, 'di ba, parade? Dati wala, ah. Meron na rin yung ano nakita ko yung pamangkin ng asawa ko may mga post na about misogynistic, patriarchal. Aba, yan ang dialogue ng mga woke. Yan, kanya-kanyang takas na yan. Meron silang mga yacht, 'di ba? Meron silang yacht tsaka may mga private plane yan. Ayan, siyempre may mga oo, woke na, 'no, ra-rally kayo, eh, lalayo pa kayo hindi lang sa ang pinagkaiba lang natin, ang US guys lumalaban, 'no, lumalaban sa woke, 'di ba? Sa Pilipinas ba may lumalaban sa woke? Wala pa akong nakitang grupo na lumalaban maliban sa simbahan, wala. Biology lang, eh, yan lang ang gawin niyong argument 'pag may nakipagdebate sa inyo. It is bad for our species. Hindi magko-continue ang ating genetics pagka babae-babae, lalaki-lalaki. Hindi magko-continue. Wala, 'yan ang magiging end ng ating mundo. Tama. Nakita ko 'yon, 'yan kay Dave, yung kinukuwento ni Jenep ano, 'yun daw yung load ni Dave Chappelle sa shotgun niya, 'no? Bird shot, back shot, bird shot, inalternate daw niya. Tama, oo, yeah, pati ano, simbahan na-infiltrate na. Na-infiltrate na ang simbahan, yeah, compromise na. Yeah, meron, lalo-lalo diyan sa Pilipinas. Ayaw nila ng freedom, ayaw ng freedom. Bakit? Kasi may kakilala sila, kasi hindi sila masisita, kasi hindi sila mahuhuli. Puwede nilang sabihin, "Oh, arbor na," aarborin na lang 'pag nahuli. Kaya ako yung iniisip ko para sa lahat dapat, para pati dapat yung ano, ordinaryong Juan de la Cruz. Wala tayong magagawa, 'yan ang mangyayari. Ang tanong, bago ka makarating ng ano, ng bundok, ma-intercept ka na nila, pinag-aralan na nila 'yan, eh. Eto ano lang 'to, realistic lang 'to. Sabi ni Save Arm Pilipinas, 'pag dumating na yung time, war breaks out, marami kang kalaban, pati kapwa Pilipino kahit sa tingin mo brown ang kulay, puwede kayong pagkanulo niyan. Ngayon pa nga lang during peacetime, eh, pro-China na, eh, di lalo na 'pag nandiyan na yung mga amo nila, 'di ba? Jeopardy, sir. Ay, Mommy Overload, oo. Shoutout do sa ano natin, sa kain natin pala last time. Enjoy, tsaka kuwentuhan. May napanood lang kasi kaming video kaya sabi ko, gawa kami ng mommy. Collaborator, makapili. That is not true ano, Elvis 'no. Palagi ko na yang pini-preach. Hindi mo puwedeng isisi sa inanimate object yung kapalaran mo. Kaya I think turo din 'yan sa atin ng mga Kastila, eh. 'No, sabihin, "Oh, masama 'yan, masama, may sa demonyo." Pero dapat we are the captain of our ship, the master of our fate.
Anyway, guys, tatapusin ko na 'tong live na 'to. Salamat sa pag-join sa akin. 1 hour 40 minutes na tayo, mahaba na tayo. And then mamaya ano, magla-live daw kami. Kung sino lang yung pwede, 'no? 9 AM sa Pilipinas, Sunday, 9 PM dito. Hindi, 8 PM dito, tama. Kuwentuhan lang kami ni Charles, kumustahin ko lang. Salamat Mang Andres, salamat. Makikibalita tayo kay Charles. Kumusta ang ano, ang Ohio? Himala si Charles dati secret eh. Ayaw ng pinagkakalat na punta siya ng Amerika eh. No, ngayon talaga bumati pa sa inyo. Magla-live pa kami mamaya. Mamaya isip kayo ng mga tanong mamaya. So, yan bawi sa replay. See you next time. Bye.